Magandang araw sa inyo. Narito po uli ako at ating ituloy ang ating napag-usapan sa una kong video. Tatalakayin naman natin ngayon ang binhi ng serpente, kung saan ito naglakbay. Sinumpa ng Diyos si Cain matapos niyang patayin ang kanyang half-brother na si Abel. Tulad sa nasabi ko sa unang video na hindi sila magkapatid sa ama, kundi sa ina lamang. Si Cain ang binhi ng serpente at si Abel ang binhi ni Adan na anak ng Diyos. Hindi nyo po ito maunawaan kung hindi nyo napanood ang unang video ko. Maaari nyong panoorin para makuha ninyo ang nilalaman ng kwento. Ang Diyos mismo ang nagpalayas kay Cain sa piling ni Adan. Maraming katanungan kung sino ang naging asawa ni Cain, dahil ang naging anak lamang ni Adan na nabanggit ay dalawa lamang, si Cain at Abel. Sa Biblia po, kapag babae ang naging anak, hindi na ibinibilang sa isang sambahayan o sa isang pamilya, kundi lalaki lamang. Kaya maraming naging anak ng babae si Adan, at sa Genesis 5:4 lamang binanggit. Hindi ibig sabihin na sa huli na banggit ay wala ng anak na babae sa mga naunang chapter ng Biblia, kundi naging silent lang ang pagkakasulat dito. Maaari lamang sinasabi ng isang historian iyon para malabasin nila na may naunang tao na maliban kay Adan at Eva, pero hindi nila mapapatunayan kung sino ang mga naunang tao, kung sino sila at anong lahi. Ito ang naging punto nila sa sagot ni Cain sa Diyos. Narito, ako'y iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa, at sa iyong harapan ay magtatago ako, at ako'y magiging palaboy at hampas lupa, at mangyayari na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako. Napansin niyo ba ang sabi ni Cain na sino mang makasumpong o makakita sa kanya ay papatayin siya? May punto din sila na parang may ibang tao nga na una kay Adan at kay Eva, pero hindi akma sa kasulatan. Si Cain ay nag-aalala na baka daw siya papatayin. Ang magnanakaw talaga takot sa kapwa magnanakaw, at ang murderer takot din sa kapwa murderer. Alam nyo ba na pwedeng mangyari talaga ang sinabi ni Cain sa kanyang sarili, dahil umaabot ng kulang 1,000 ang edad nila, at maaaring hindi na siya makikilala ng mga next generation pa. Kaya tinataka ng Diyos si Cain para hindi siya patayin, dahil sabi ng Diyos 7 beses gagantihan ang taong papatay sa kanya. Kaya't walang duda na ang asawa ni Cain ay ang kanyang kapatid na babae mismo. Kaya't naglakbay sila at tumahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden, at nakilala niya ang kanyang asawa at nagkaanak ng marami sa lugar na iyon, at gumawa ng city at ipinangalan sa pangalan ng kanyang anak ang bayan na Enoch. Sa ikalimang lahi ni Cain, dumating si Lamech, na isang taong kauna-unahang nag-asawa ng dalawa, na ang pangalan ay Ada at Sila. Nagkaanak si Ada ng 2 lalaki, at ang pangalan ay Jabal at Jubal. Si Jubal ang ama ng manunugtog ng Alpa at Lauta, at naging anak naman ni Sila ay si Tubal-Cain at si Naama na isang babae. Si Tubal-Cain ang ama ng paggawa ng mga patalim na gawa sa bakal at tanso. Nakita nyo ang mga anak ni Lamech, musician at gumagawa ng gamit pandigma. Makikita nyo yan sa ating panahon. At bukod dito, si Lamech ay isa ring mamamatay tao, dahil sa sinabi niya na nakita ito sa kanya. At sinabi niya kung si Cain ay papatayin, gagantihan ng 7 beses. Ngunit kung sino ang papatay kay Lamech, 70 beses gagantihan. Ito at malaki na ang naging pamilya ni Cain sa lupain ng Nod. At ito si Adan, nakilala na uli si Eva. Hindi ibig sabihin hindi sila dati magkakilala. Ang ibig sabihin dito, muling sumiping sila
at nagkaanak muli sila ng isang lalaki at ang pangalan ay Seth. At ang ibig sabihin nito ay kahalili ni Abel. Si Seth ang kawangis ni Adan at naging anak ni Seth si Enos. At dito pinasimulan ng mga tao ang pagtawag o pagsamba sa Diyos. Dito lamang nagpasimula sa lahi ni Seth ang tamang pagsamba at sila ay pure by blood ng Diyos. Sila rin ang lahi na na-record sa Biblia ang kanilang mga saling lahi at ang haba ng edad ng mga tao. Dumamay na rin ang lahi ni Seth at dumating ang time sa Genesis chapter 6, 1 and 2. Dito na talagang nagalit ang Panginoon sa nangyari sa mga tao. At dahil dito, nasabi ng Diyos na nagsisi siya sa paglikha niya sa tao. Ano ba talaga ang nangyari at naging sobra ang galit ng Diyos dito sa pangyayaring ito? At nasabi niya na maging 120 na lang ang buhay ng tao. Marami na rin ang ating narinig sa mga vlogger, sa YT at sa mga ministro. Ang pangyayaring ito sa Genesis chapter 6, halos isa ang pahayag nila. Ayon sa kanila, ang mga anak daw ng Diyos ay bumaba mula sa langit sa anyong anghel. Kaya't nakita daw nila na magaganda ang anak ng tao. Kaya't sila ay nagsikuha ng mga babaeng tao at sumiping sa kanila. Kaya't nanganak daw sila ng mga higante. Mukhang tama, ngunit hindi papasa sa Biblia kapag sinuri. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na mga anak ang mga anghel. Ito ang ating mababasa sa Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang ama, at siya ay magiging aking anak. Sa salitang ito, una ay patungkol sa Panginoong Hesus na tinutukoy ni Apostol Pablo at sa mga anak ng Diyos na mga tao. Ang mga anghel ay hindi sinabi kailanman na anak niya o sinabing opo sa trono ng Diyos, kundi ang tao ang binigyan ng pangako na magpamana ng kaharian ng Diyos at uupong kasama sa sangkalangitan sa mga magtatagumpay dito sa lupa. Iyon ang payag sa kanila at matuto tayong rumispeto. Ang Diyos ang nagbubukas at ang Diyos din ang nagsasara ng unawa ng tao. Sa pahayag sa akin ay ganito naman ang nangyari. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga anak ng tao sa balat ng lupa at nangagkaanak ng mga babae. At nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao at nangagsikuha ng kani-kanilang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Pag-aralan natin ito ng mabuti, ating alamin kung sino ang mga tinutukoy ng mga anak ng Diyos at kung sino ang anak ng tao. At ni minsan ay walang anghel na nabanggit. Ngayon, kung ang mga anghel ay hindi niya sinabing kanyang mga anak, sino ang tinutukoy dito ni Moises na mga anak ng Diyos? Dahil si Moises ang sumulat nito. Ito ang katotohanan na ang anak ng tao ay ang lahi ni Cain na siyang serpent seed at serpent blood. At ang anak ng Diyos ay ang lahi ni Adan mula kay Seth at hanggang kay Noe na pure blood ng Diyos. Nakita ng mga anak ni Seth na magaganda ang mga anak ni Enoch na lahi ni Cain. Nangyari nga na naghalo ang dugo ng mga anak ng Diyos mula sa lahi ni Seth at sa mga anak ni Cain na dugo ng serpente at nagkaanak ng mga higanti sa lupa at ang lupa ay napuno ng karasan. At ang pag-iisip ng mga tao ay pawang laging sa kasamaan at umabot ito sa Diyos ang kanilang kasalanan. Sinabi ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng daong at sila ay aking lilipuling kalakip ng lupa. Habang gumagawa ng daong ay nangangaral si Noe sa loob ng 120 years, ngunit walang naniwala sa kanya kundi ang kanyang sambayan lamang. Naging katawa-tawa sa kanila ang pangangaral ni Noe na uulan. Dahil sa panahong iyon, hindi nila alam ang ulan
Sinuri nila marahil ang kalawakan, ngunit wala naman silang nakitang tubig. At ang isa pang bagay na ginawa ni Noe na lalo silang nag-isip na naluloko si Noe ay ang paggawa ng daong sa taas ng bundok na sa halip ay sa dalampasigan. Wala silang revelasyon na darating ang tubig lampas pa sa bundok kung saan itinayo ang daong. Si Noe ay purong lahi ni Seth at hindi nahaluan ang dugo nito, ngunit ang asawa niya ay isa ng hybrid dahil sa paghahalo ng dugo. At naging anak nila si Sem, si Ham at si Japhet, at sila ay nagkasawa rin. Kay Sem na lahi nagmula si Abraham hanggang sa Panginoong Hesus. Sila ang purong binhi ni Adan. Kay Japhet nagmula ang mga hintil, ngunit siya ay hybrid na rin. Sa kanya nagmula ang malaking bansa sa ngayon na tinatawag na Russia. Si Ham ang serpent blood na nakapasok ng daong. Bagamat anak siya ni Noe, ngunit siya ay taong masama. Si Ham ang nakakita ng kaubaran ng kanyang amang si Noe, at si Ham ay isinumpa ng kanyang ama. Ano nga ba ang kaubaran sa Biblia? Ang kaubaran ay ang pagsiping ni Ham sa kanyang ina. Mababasa natin ito sa Leviticus 20:11. At ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama ay kaubaran ng kanyang ama, ang kanyang inililitaw. Hanggang dito na lang po, at sana may napulot kayong aral na makikita nyo na higit na masama ang panahon natin kaysa sa panahon ni Noe. Kaya't kailangang pumasok ngayon sa daong para sa kaligtasan. Ang daong natin ngayon ay ang Biblia, ang salita ng Diyos. Sampalatayanan ito at ipamuhay. God bless po.